Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kinakabahan si Serena habang hinihintay niya si Miguel sa paborito nitong restaurant. Mali yatang doon sila magkita nito para sabihin ditong kailangan na nilang tapusin ang kanilang relasyon. Dapat ay humanap siya ng ibang lugar. Pero naroon na siya at hindi na mapakali. Araw ng pahinga niya at noon lang din nagkaroon ng oras si Miguel para sa kanya. Naging abala ito nitong mga nakaraang araw. Si Sal ay nasa Italia na at hindi pa nakakatawag sa kanya. Nagpapadala lang ito ng text message, sinasabing mayroon itong kailangang ayusin sa main office ng mga ito. Huwag daw siyang mag-alala, maaayos din ito ang lahat. Kailangan na niyang tapusin ang relasyon nila ni Miguel, para sa pagbalik ni Sal ay masabi na niya rito ang magandang balita. Maganda pa ring balita iyon kahit alam niyang mayroong masasaktan. Sinipat niya ang kanyang relo, 8:00 na ng gabi. Kalahating oras na lang siyang maghihintay. Dahil sa pagkabalisa niya ay inagahan niya ang pagpunta sa restaurant. Ni hindi niya mainom ang kanyang in-order na iced tea. Noon lang niya gagawin ang ganoon kaya naman kinakabahan siya ng husto. Marami silang pinagsamahan ni Miguel kahit wala pang 1 taon sila nitong may relasyon. Menos 15 bago mag-alas 9 na pero wala pa rin ang lalaki. Nababahala na siya. Hindi tipikal para dito ang mahuli sa usapan. Eksaktong 9:00 ay nakita niya itong pumasok sa restaurant. Nakadamit pang opisina pa rin ito. Mukhang kailangan na nitong mag-ahit. Hulas na ang hitsura nito. May problema ba? Tanong niya. Bumuga ito ng hangin. Oo, meron. Mukhang mali ang timing ng balak niya. May maitutulong ba ako sa'yo? Tanong ko. Umiling siya. Ang kapatid kong si Hilary, sagot niya, kita sa boses ang pag-aalala. Alam niyang paborito nito ang kapatid nitong babae na sumunod dito. 3 ang mga itong magkakapatid. 21 anyos ang kapatid na babae nito. Ang bunsong lalaki naman ay nasa high school pa lang. Malalayo ang agwat ng edad ng mga ito. Noon pa nito nabanggit sa kanya na rebelde raw ang kapatid nitong babae. Ano nangyari? Sa pagkakaalam niya ay nasa Davao ang kapatid nito, sa Orchard, ipinadala roon dahil nabarkada sa mga delinkwente sa Maynila. Kasama nito roon ang yaya nito. Isinalaysay sa kanya ni Miguel na ayon daw sa yaya ng kapatid nito ay umalis ang babae pero tumawag at papauwi na rin daw. Simula kagabi, hinahanap ko na siya. Katatawag lang ni Manang, pauwi na raw si Hilary, nag-text sa kanya. Hindi na sana ako pupunta rito pero tumawag na siya. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan siya mababantayan ng yaya niya. Lahat kami ilubhang nag-aalala para sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa batang yon. Ayaw niya kaming kausapin, ang yaya lang niya ang kinakausap niya. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag o text namin. Napalunok siya. Mali nga ang tiyempo niya. Mas makabubuting huwag na muna niyang sabihin dito ang balak niya. Marahil bukas na lang kapag medyo nahimasmasa na ito. Umorder na ito pero parang wala itong ganang kumain. Kailangan mong kumain. Medyo pumayat ka na. Bakit hindi na lang tayo magpakasal bukas, Serena? Labis siyang nabigla sa sinabi nito. Masyadong biglaan. Para bang nahipnotismo ito habang kumakain, doon lang nakatuon ang tingin nito, at nang tila matauhan, kasal agad ang unang lumabas sa bibig nito. Ano nang sinasabi mo, Miguel? Magpakabaliw na lang tayo, magpakasal na tayo bukas. May mga papeles pang kailangang ayusin, Miguel, paghahanap niya ng palusot. Dapat ay tinanggihan na niya ito, sinabi na sana ang tunay niyang pakay sa pakikipagkita, pero hindi niya magawa. May konsyensya siya. Nagyayaya itong magpakasal, tapos bigla na lang siyang makikipagkalas. At sa panahong halatang may pinagdadaanan ito. Hindi niya yata kayang gawin iyon kay Miguel. Gusto ko na lang talagang tumino at manirahan ng maayos, sabi nito, may lungkot sa boses. Hindi siya umimik. Salamat na lang at tila natauhan ito, hindi na nito ipinilit pa ang sinabi nito. Ilang saglit pa, nag-ring ang cellphone nito.
Mukhang sumisigaw ang nasa kabilang linya dahil kahit paano'y naririnig niya ang boses sa kabilang dulo. Agad na tumayo si Miguel, naglabas ng pera at iniwan iyon sa mesa. Serena, pasensya ka na, pero may problema si Hilary, bakas ang pag-aalala at kaba sa boses nito. Ano problema? May problema siya. Kailangan ko nang umalis. Umalis na nga ito. Maya-maya ay sumunod na rin siya rito. Mukhang matatagalan pa bago niya masabi kay Miguel ang lahat. Makakapaghintay siya ng ilang araw. Pero kinabukasan ay tinawagan siya nito at nakipagkita sa kanya. Baka raw hindi siya maasikaso nito sa mga susunod na araw. Nasindak siya nang malaman kung ano ang nangyari kay Hilary na kidnap ito at kasalukuyang hindi alam kung saan dinala ng mga kidnappers. Hindi namin alam ang gagawin. Hindi rin namin alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Pakiusap, huwag mong ipagsabi ito kahit kanino. Kapag may nakaalam baka hindi na namin muling makita si Hilary. Tumango siya. Maaasahan siya nito. Hindi siya makapaniwala. Nanghina siya, pero ano ang magagawa niya? Parang pinaglalaruan siya ng tadhana. Pero hindi siya magpapatalo, lalo na ngayon. Malapit na sila ni Sal sa finish line. Makukuha rin nila ang trophy. Magiging sulit naman ito. Sa bawat araw na nagdaraan ay lalong hindi napapakali si Serena. Alam niyang kailangan na niyang tapusin ang relasyon nila ni Miguel sa lalong madaling panahon. Ayaw niyang magkaroon na naman ng pagdududa sa kanya si Sal. Ngunit anong klaseng tao siya kung ngayon niya sasabihin kay Miguel iyon? Kailangan nito ngayon ang suporta niya. Nag-leave siya sa opisina para makasama nito. Malaki na ang ipinayat nito sa loob lang ng isang linggong pagkawala ni Hilary. Puno ng tensyon ang kabahayan ng mga ito, naghihintay sa tawag ng kidnappers. Kinausap ng mga ito ang isang senador. Ito ang tumutulong sa mga ito. Pero mahirap na madakip ang mga kriminal sa ngayon. Mukhang propesyonal ang mga kidnappers at marahil ay nakatunog dahil mula nang humingi ng ransom na 50 milyong piso ay hindi na muling tumawag ang mga ito. Nababahala ang pamilya na baka hindi na makita ng mga ito si Hilary. Sa isang banda ay nakakalma siya kahit paano tuwing tatawagan siya ni Sal at sasabihin nitong may mga inaayos pa raw ito sa Europa. Kinailangan daw nitong magtungo sa France para sa isang trabaho. Isang linggo na ang lumipas mula nang umalis siya. Sa isang araw daw ay babalik na ito sa lola nito. May lumabas na bridal magazine kung saan cover girl si Candice. Marahil iyon ang sanhi ng kanyang matinding pagkabagabag, mas lumalaki ang mga bagay na kailangang ayusin. Bakit hindi ka nalang umuwi, Serena? Magpahinga ka. Hindi patas na pasanin ka nito, ani Miguel sa kanya. Para kang bago ng bago sa akin, sagot ni Serena. Nandito ako para sa'yo, ha? Makinig ka, uuwi muna ako para kumustahin si Mama, pero babalik din ako pagtanghali. Hinagkan niya ito sa noo. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang nanonood ng pang-umagang balita ang kanyang ina. Walang alam ang mga ito tungkol kay Hilary. Naging totoo siya sa sinabi niya kay Miguel, wala siyang pagsasabihan yon. Mayroon na namang balita sa telebisyon tungkol sa kasal ni Candice. Natutuwa ang mga reporters na ang tumatahi ng gown ni Candice ay isang sikat na Filipino designer sa New York. Anak, naisip mo na ba kung ano ang wedding gown na isusuot mo? Tanong ng kanyang mama. Heto na naman sila. Hindi pa niya nasasabi rito ang lahat. Kailangang maunang makaalam si Miguel. Mama, baka mauna ka pang magsuot ng wedding gown kaysa sa akin. Mukhang inaaraw-araw ka ni Doc, ang kanyang pag-iiba ng usapan. Alam niyang kapag nabanggit na niya ang bagay na kinahuhumalingan nito ay maiiba na ang takbo ng usapan. Ganoon nga ang nangyari. Sa lahat ng iyon, ang ilaw ng gabay niya ay ang kanyang ina. Salamat at natapos na ang kalbaryo nito. Lumipas ang 2 araw at nakatanggap siya ng tawag mula kay Sal. Kumusta ka na? Nag-aalala ako sa iyo. Mabuti naman ako. Sa kasamaang palad, may sakit ang lola ko. Sobrang lagnat niya. Ay ikinalulungkot kong marinig yan. Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Humina ang tinig nito. Ayos lang. Hindi ko pa rin nasasabi kay Miguel. Bakit? May mga problema siya ngayon. Lahat naman tayo may problema, Serena. Parang nagtatampo ang tinig nito. Napabuntong hininga siya. Hindi niya masabi rito ang totoong dahilan. Aabot ako dyan, pangako ko sa'yo.
Nakakabahala lang ang mga paghahanda para sa kasal mo, Sal, anya, nanginginig ang boses. Hindi niya mapigilan ang sarili. Ayaw niyang dagdagan ang alalahanin nito pero naghahanap siya ng kasiguruhan. Siguro'y makasarili siya pero naapektuhan siya sa mga nakikita at nababasa niya. Si Candice ang cover girl ng Manila Bride ngayong quarter. Ah, yon pala. Lumabas na nga ha? Oo, lahat pinag-uusapan ang kasal mo. Ganoon talaga, wala akong magagawa sa ngayon. Pero maniwala ka sa akin, aayusin ko ito. Naniniwala ako. Kumukumpiyansa akong sasabihin mo kay Miguel sa lalong madaling panahon. Oo, sasabihin ko. Mabuti. Ngayon, maging mabait na bata at bigyan mo ako ng halik. Bigla siyang natawa. Pinatunog niya ang mga labi para marinig nito. Hindi sapat. Isa pa. Tumalima siya. Ang sarap naman. Diyos ko, miss na kita, Serena. Sana nandito ka. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Nagiging masyadong sentimental siya pagdating dito. Maya-maya ay nagpaalam na rin ito sa kanya. Ilang linggo na lang ang natitira kay Sal bago ang kanyang kasal. Kailangan niyang maging supportive at huwag nang bigyan ito ng dagdag na alalahanin. Ano man ang makita niya sa mga babasahin, ano man ang marinig siya sa mga balita, kailangan niyang ignorahin ang mga iyon. Parang naging simbolo na si Candice pagdating sa usapin ng kasal. Hindi pa moso ang babae noon, pero ngayon ay bukang bibig na ito kahit ng mga kasamahan niya sa trabaho. Malaki ang ginawa ng gown na inahin ng sikat na designer. Naging fashion icon bigla ang babae. Kahit ang mga magazine na hindi tungkol sa kasal ay nagpi-feature dito, nag-i-interview. 2 linggo bago ang itinakdang petsa ng kasal ni Sal ay nakabalik si Hilary kina Miguel. Dinala ito ni Miguel sa Amerika dahil na-traumatize ito at ibig ng pamilyang patingnan ito sa isang psychiatrist sa Amerika. Hindi raw magtatagal doon si Miguel. Hahanapan lang nito ng doktor ang kapatid nito. Pwede mo ba bisitahin si Mama, Serena? Hiling ni Miguel sa kabilang linya ng telepono. Oo, naman. Nalulungkot siya. Pinipilit niyang pumunta dito pero ayaw payagan ng doktor niya. Mas mabuti siguro kung dito siya aalagaan ni Hilary. Nandito pa ako mga 1 linggo o higit pa. Si Tita Inez ang mag-aalaga sa kanya dito. Okay ka lang ba? Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Kumusta ka naman? Ayos lang ako. Mabuti. Magkikita tayo pagbalik ko ha? Nawala na ito sa kabilang linya. Napabuntong hininga siya. Mukhang sunod-sunod ang pagsubok na dumarating sa kanila ni Sal. Ganoon talaga siguro ang buhay. 1 linggo lang naman si Miguel sa Amerika. Pagdating nito, aayusin na nila ang lahat. Binisita niya ang mama ni Miguel. Gaya ng sinabi ng binata ay malungkot ang mama nito. Naghinga ito ng sama ng loob sa kanya tungkol kay Hilary na parabang anak siya nito. Awang-awa raw ito sa anak nito. Panay ang lunok niya habang nakikinig dito. Maisip pa lang niyang malalaman nito na break na sila ng anak nito ay nanliliit na siya. Niyaya niya itong lumabas at magpunta sa mall para malibang ito. Wala siyang nagawa nang pumasok ito sa isang bridal store. Panay ang banggit nito sa kanya tungkol sa kasal nila ni Miguel. Hindi siya gaanong sumasagot sa tanong nito. Nahihiya siya hindi lang dito kundi maging sa sarili niya. Saglit siyang nagpaalam dito at lumabas nang magring ang cellphone niya at makita niyang si Sal ang tumatawag. Hello, kumusta ka na, sweetie? Parang hinaplos ng mainit na kamay ang puso niya. Malamlam ang tinig nito at hindi pa man ay parang nahulaan na niyang may dinaramdam ito. Gusto niyang puntahan ito pero walang paraan at magiging problema pa siya roon. Okay naman ako. Ikaw kamusta? Ang lungkot ko lang talaga. Mahal kita, alam mo yan, di ba? Bigla siyang naluha. Noon lang niya narinig iyon mula rito. Oo, syempre, alam ko. Mahal din kita, Sal. Sobrang mahal kita. Tuluyan na siyang napaiyak. Damang-dama niya ang bigat ng sitwasyon nila, pero ramdam din niya ang labis na kaligayahan. Magkabilang silang dalawa. Sa kahit anong paraan, iyon lang ang mahalaga sa kanya. Salamat, sweetie. Kumusta ka na? Ano na ang nangyayari dyan? Kumusta ang lola mo? Ayos na siya ngayon. Nasabi mo na ba sa kanya? Kumusta naman ang nanay mo? Ayos ba siya? Oo, ayos siya. At si Miguel? Nasa Amerika siya ngayon.
Gustong-gusto ko nang sabihin, pero marami siyang problema ngayon, Sal. Sana bigyan mo pa ako ng konting panahon. Sana maintindihan mo. Naiintindihan ko. Tumatawag na sila sa akin ngayon. Kailangan ko nang umalis. Kailangan kong pumunta, Serena. Siguro mag-uusap ulit tayo malapit na. Iyon lang at nawala na ito sa kabilang linya. Mag-uusap tayo malapit na. Kung ano-ano na naman ang naiisip at naibibigay niyang kahulugan sa mga sinasabi nito. Pareho silang tensyonado, kapwa pagod sa mga nangyayari sa kanya-kanyang buhay. Marahil ay hindi lang nito magagawang makatawag sa lalong madaling panahon dahil sa sitwasyon pero imposible na hindi uli sila magkausap. Pabalik na siya sa loob ng bridal store nang makita niyang papalabas naman mula roon si Candice. Nakayuko ang babae, mabibilis ang hakbang paalis. Tatawagin sana niya ito pero para ano? Nahihiya siyang makipag-usap dito. Pinuntahan na lang niya sa loob ang mama ni Miguel. Gusto sana niyang itanong dito kung nakita nito si Candice pero nag-alinlangan siya. Nakangiti ito sa cashier. Bumili ito ng aras, Biblia, kandila, Unity coins. Tita! Mama, nakangiting pagtatama nito sa kanya. Hindi kailanman masyadong aga para magsimulang bumili ng mga gamit para sa kasal mo, iha. Tingnan mo kung gaano kaganda ito. Itinaas nito ang aras. Maganda nga iyon, hindi tipikal at mukhang mamahalin. Gold-plated daw iyon at ang coin sa loob ay hindi ordinaryong baryang kinulayan ng ginto. May ukit ang bawat isa niyon, mas malaki sa karaniwan ang sukat. Hindi na lang siya umimik. Siya na ang nagbitbit ng mga pinamili nila kapag ay nagtungo sila sa isang restaurant. Habang kumakain ay tinawagan nito si Miguel. Mukhang maganda naman ang balita base sa naulinigan niya. Nakangiti ito nang bumaling sa kanya. Siguro babalik siya sa loob ng 1 linggo, iha. Sigurado akong namimiss mo na ang anak ko. Oo nga, napipilitang sagot niya. Masaya ako na nakita ka niya, iha. Para talaga kayo sa isa't isa. Hindi na yata niya kayang tagalan ang nararamdaman niyang guilt. Nagpa siya siyang yayain na itong umuwi maya-maya. Nang maihatid na niya ito sa bahay ng mga ito ay siya naman ang ipinahatid nito sa driver sa bahay nila. Nagkulong lang siya sa kanyang silid. Minabuti niyang alalahanin ang mga aasahan niyang magagandang bagay na darating sa kanila ni Sal. Pagkatapos ay nagdasal siya, humiling na sana ay matapos na ang mga problemang kinakaharap niya. Nakatulog siya ng mahimbing sa gabing iyon at kinabukasan ay nakangiting hinarap ang umaga. Habang nagdaraan ang mga araw ay napapawi ang mga ngiti niya, lalo na at hindi na tumawag pa sa kanya si Sal. 5 araw na lang at kasal na nito. Pinag-uusapan pa rin ang lahat iyon. Uuwi na sa 1 araw si Miguel. Handa na siyang sabihin dito ang lahat. Nag-aalala na lang siya kay Sal. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi niya ito makontak. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari dito. Hindi niya naiwasang mangamba. Hindi maganda ang pakiramdam ko, Miguel. Siguro sa ibang pagkakataon na lang. Ayos ka lang ba? Oo, gusto ko lang manatili sa bahay. Sige, pupunta ako dyan. Wala nang nagawa si Serena. Ang gusto sana niya ay mapag-isa, kahit saglit lang. Nang nagdaang araw dumating si Miguel. Niyayaya siya nitong mag-dinner pero wala siya sa sarili ng araw na iyon. Naisa na niyang hayaan na lang muna siya nito. Alam na ng buong Pilipinas na tuloy na ang kasal ni Sal. Umaasa pa rin siya na hindi totoo ang balitang iyon pero hindi pa rin siya tinatawagan nito gayong nakabalik na ito ng bansa ng nagdaang gabi. Ang sabi kanina sa napanood niyang talk show ay mamayang gabi gaganapin ang party nito at ni Candice. Bukas ng gabi naman ang dinner rehearsal. Ang huling pag-uusap nila ni Sal ay noong nasa Italia pa ito at hindi pa nagtagal iyon. Nahalata niya sa tinig nito na may itinatago ito sa kanya. Parang paiwas ang mga sagot nito. At nitong 3 araw na nakalipas ay wala na silang komunikasyon. Bakit nito pinatagal ng ganoon ang pagsasabi kay Candice? May mali sa mga pangyayari at sinasabi ng isang panig ng isip niya ang nagdudumilat na katotohanan hindi ito tumupad sa usapan. At tila hindi nito gustong magpaliwanag ngayon. Matamlay siya nang dumating si Miguel. Halatang mas maganda na ang disposisyon nito ngayon, maganda na sanang pagkakataon para makipagkalas siya rito. Pero siya naman ang wala sa mood na mag-ungkat ng tungkol doon. Ayaw muna niya ng komprontasyon at paliwanagan. Saka na muna iyon. Ang kailangan niya ngayon ay makausap si Sal. Iyon lang ang mahalaga sa kanya sa ngayon.
Tila napansin nito na matamlay siya. Sige, iiwan na kita ngayon. Susubaybayan kita bukas. Okay. Salamat, Miguel. Inihatid niya ito sa labas. Hinawakan nito ang kanyang kamay habang nakayuko at nakatitig doon, tila ba mayroong kakaiba sa kamay niya na kailangan nitong pagmasdan. Hanggang sa tumingin ito sa kanyang mukha. Sa tingin ko, talagang nakatadhana tayo, Serena. Ito ang kwento natin, ikaw at ako, magkasama. Miguel, hindi niya naituloy ang sasabihin niya. Palaisipan sa kanya kung bakit tila mailungkot ang tinig nito habang sinasabi nito iyon. O baka naghahalusinasyon lang siya sa dami ng bumabagabag sa kanya. Wala nang balikan ngayon, Serena. Gusto kitang maging bahagi ng buhay ko. Gusto kong magsimula ng bagong kabanata at kasama ka roon. Ikaw ang magiging kapareha ko habang buhay. Napakaswerte ko na natagpuan kita. Nakikita na kita sa suot mong wedding gown at idinikit niya ang daliri sa mga labi nito upang patigilin siya sa pagsasalita. Ayaw na niyang marinig pa ang mga susunod na salita. Torture ito para sa kanya. Miguel, napakabuti mong lalaki. At balang araw, makikita mo ang babaeng talagang nakalaan para sa iyo. Pero hindi ako iyon. Hindi ako in love sa iyo. Kailanman ay hindi. Gusto kong sabihin sa iyo ang lahat, pero pakiramdam ko hindi ko pa kaya. Kaya marahil ang masasabi ko lang ay ang mga pinakamahalagang bahagi. Magagalit ka sa akin, pero darating ang araw na maunawaan mong tama ang malaking desisyong ito. Ngunit hindi pa ngayon ang oras para sabihin ko ang lahat. Sobrang pagod na ako. Para akong mababaliw ngayon. Ang tanging lunas na naiisip ko ay si Sal, ang kanyang mga salitang laging nagbibigay ng kapanatagan. Hinaplos ni Miguel ang kanyang mukha at hinagod ng hinlalaki ang kanyang pisngi. Nahiling niyang kapag nasabi na niya rito ang lahat, sana ay huwag masira ang pagkakaibigan nila. Alam niyang kalabisan na ang hinihiling niya pero sana ay mangyari iyon. Nakikita niya ito bilang isang mabuting kaibigan. Biglang tumulo ang mga luha niya. Parang noon lang tumimo sa isip niya na isang napakabuti at napakabait na kaibigan ang maaaring mawala sa kanya. At masakit iyon sa kanya. Miguel, gusto kong malaman mo na palagi akong nandito para sa'yo, ano man ang mangyari. Tandaan mo iyon ha? Siyempre, umiti ito at nabigla siya nang bigla siyang hagkan nito sa mga labi. Hindi siya nakatugon. Ito mismo ang kusang lumayo makalipas ang ilang sandali. Pagod ka na talaga. Bakit hindi ka na muna magpahinga? Pinahid nito ang kanyang luha. Iyakin ka talaga. Wala siyang nasabi rito. Pumasok na siya sa loob ng bahay. Ilang oras na ang nakalilipas pero dilat pa rin siya habang nakatitig sa kisam. Hiling niyang tumunog ang cellphone niya, ngunit hindi iyon nangyari. Kinabukasan ay wala rin siyang natanggap na tawag. Hanggang sa sumapit ang araw ng kasal ni Sal at Candice, isang palabas na panayam sa telebisyon ang magkakaroon ng tuwirang pag-ulat tungkol doon. Nang nagdaang araw pa siya iyak ng iyak. Nang tanungin siya ng kanyang ina, sinabi niyang may trangkaso siya at kailangan niyang magpahinga. Iyon din ang sinabi niya kay Miguel para hindi na ito magtungo sa kanila. Ring lang ng ring ang cellphone ni Sal, sagutin mo ang tawag ko Sal, pakiusap. Abaliw na nga yata talaga siya dahil kinakausap na niya ang cellphone niya. 4:00 ng hapon ang kasal. Gaganapin iyon sa Makati. Inayos pa ng isang sikat na event stylist ng bansa ang pagdarausan ng kasal ayon sa theme niyon. 3:00 na ng hapon pero wala pa ring tawag si Sal. Patuloy siyang umiyak hanggang sa sumubok uli siya na tawagan ang lalaki. Sana ngayong pagkakataon ay sagutin na ng tunog ang telepono. At sinagot nga niya ito. Kumabog ang kanyang dibdib. Matagal na nagring iyon bago niya narinig ang pamilyar na tinig ni Sal. Hello, malamig ang boses niya. Sal, Anya, halos piyok ang lumabas sa bibig niya. Nasaan ka? Nasa hotel suite ko, handang umalis para sa kasal ko. Bakit? Bakit? Halos bulong na lang ang sagot niya. Nagunahan na naman ang mga luha sa pagbagsak. Bakit mo ginagawa ito sa akin, Sal? May nagawa ba akong masama sa'yo? Akala ko naman malinaw na kung bakit ako ikakasal ngayon, Serena. Napag-isipan ko na. At na-realize ko, mahal ko si Candice. At wala kang balak sabihin yan sa akin. May utang kang paliwanag sa akin, Sal. Pasensya na kung ganun. Sinabi mo sa akin na mahal mo ako. Kailangan pa ba natin yan pag-usapan? Sagot niya na halatang irita.
Oo, sinabi mo sa akin na mahal mo ako. Nagsinungaling ako. Bakit mo gagawin yan? Bakit ka magsisinungaling tungkol sa ganyang bagay? Gusto mo bang malaman ang totoo? Oo, halos maghisterya siya. Sige, ito ang totoo. Lagi kong alam na magpapatuloy ang kasal. Pero may kakaibang paghanga ako sa'yo nung inisip kong isa kang bagay na hindi ko na muling makukuha. Pero nang malaman ko, mas madali pala humanap ng mga taong pwedeng makasama ka. Napawi ang paghanga pero nandun pa rin kahit papaano. Inisip ko na magkakaroon pa ako ng silbi sa'yo, kaya pinaasa kita. Hindi ako ganun kalaking tao na itatapon ang bagay na baka magamit ko pa. Hindi ako makapaniwala na naniwala ka talaga sa akin. Ang dali mong lokohin, Serena. Naniniwala ka pa sa kwento na sinabi ko tungkol sa Hong Kong. Hindi iyon naging espesyal sa akin, honey. Kailangan ko lang ng mainit na katawan. Napatulala siya sa mga sinabi nito. Nagpatuloy ito. Pero nag-reality check ako. Mahal ko ang magiging asawa ko. At hindi niya deserve ito. Kaya paalam na. Magkikita tayo sa paligid. At oo, sa tingin ko may utang akong sorry sa'yo. Pasensya na. Mag-move on ka na. Tapos, nawala na ito sa linya. Para bang namatay siya sa sandaling iyon. Sandali siyang hindi makagalaw. Nang sa wakas ay naigalaw niya ang mukha, nakita niyang nanginginig ang mga kamay niya. Bumagsak siya sa iyak na parang walang bukas. Ramdam niya talaga iyon na walang bukas para sa kanila. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nating tapusin ito. Nagkaroon ako ng relasyon sa iba, Miguel, agaw ni Serena sa sinasabi ng lalaki. Gaya ng inaasahan niya, natigilan ito. Napayo ko siya. Hindi magiging patas. Sino yung lalaki? O nakikipagkita ka pa ba sa kanya? Tanong nito maya-maya. Napatingin uli siya rito. Walang galit sa tinig nito. Hindi siya makapaniwala. Mukhang nabigo man ito sa kanya ay parang frustrated lang ito sa nagawa niya. Hindi dahil nasaktan ito sa ginawa niya. Kalmado ito, hindi kagaya ng iniisip niyang gagawin ng isang nobyo na napagtaksilan ng kasintahan. Kahit pa sabihing natuloy ang kasal ni Sal, hindi na rin niya kayang ipagpatuloy ang relasyon nila ni Miguel. Nagdesisyon na siya noon. Iiwas silang dalawa sa habang buhay na kamiserablehan. Hindi, nagkahiwalay kami. Mahinang sabi niya. Sumungaw ang mga luha mula sa mga mata niya. 1 linggo nang naikakasal si Sal. Sa loob ng 1 linggo ay nagkulong lang siya sa bahay hanggang sa ratauhan siya. Naisip niyang survivor siya. Hindi siya magpapatalo. Siya ang lalabas na kawawa kung hahayaan niyang malululong siya sa kalungkutan. Aminado siyang sa mga ganoong sitwasyon ay parang mas masarap na magkulong na lang sa silid, magsinter at iyakan ang pag-ibig na kailanman ay hindi pala naging totoo. Mulat sa Paul, isang ilusyon lang pala iyon na saglit na binigyang buhay ni Sal upang iwan lang siya nito sa ere sa bandang huli. Pakiramdam niya ay tanga siya. Naniwala siya agad dito. Sa isang banda ay tama ang sinabi nito tungkol sa kanya. Pakiramdam niya madaling siya lokohin. Ngayong mas naa-analyze na niya ang mga pangyayari, kahit pumasok man ang housekeeping staff sa loob ng suite nito, walang kukuning anuman ang mga ito. Mahigpit na batas iyon ng mga hotel, bukod pa sa isang de primera klaseng hotel ito nag-check-in. Para siyang tanga na pinaniwalaan agad ang sinabi nito ng ganoon-ganoon na lang. Hindi dahil hindi niya nakailangan ng iba pang patunay, kundi gusto niyang maniwalang totoo ang lahat ng sinasabi nito. Minsan na niyang naisip na isa itong walang kwentang lalaki, dahil sa ginawa nito noon pero labis na tumututol ang puso niya. Kaya unang sabi pa lang nito upang mabago ang pangit na iniisip niya rito ay naniwala na agad siya. Napakalaki niyang tanga para umasang muli. Bakit hindi niya nakita ang mga senyales noon pa? Kung talagang makikipagkalas ito kay Candice, dapat na sinabi na agad nito sa babae iyon. Sa halip, pinatagal pa nito ng husto iyon. Bakit hinayaan nitong magkaroon ng media exposure ang tungkol sa kasal nito at ni Candice? Kinakabahan at nagdududa na siya noong puntong iyon pero umasa pa rin siya. Naroon na sa harap niya ang lahat ng katibayan na itutuloy nito ang kasal nito, para siyang tutang naghihintay lang kung ano ang ibibigay nito sa kanyang tira. Nanliliit siya tuwing maiisip niya ang katangahan niya. Marahil ganoon na lang kaliit ang tingin nito sa kanya. Isang tanga. Habang hindi siya mapakali sa pagpapaganda para dito, hindi maganda tuto kung ano ang isusuot niya sa pagkikita nila. Ang tanging nasa isip nito ay, bembangin siya. Inamin nito mismo sa kanya iyon.
Sinabi niyang may kakaibang paghanga siya sa kanya noon. Isang paghanga na may halong sexual na atraksyon. Wala itong ipinagkaiba sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Maliban kina Teodoro at Miguel. Pumanaw si Teodoro at nasira naman ng tuluyan ang lahat ng relasyon niya kay Miguel. Siya ang talo at nagmukhang tanga at kawawa sa lahat ng nangyari. Habang si Sal ay masaya dahil asawa na nito ang isang glamorosa, maganda at ngayon ay pinag-uusapang si Candice. Paano niya naisip na magagawa ni Sal na ipagpalit si Candice sa kanya? Balo na siya. Wala siyang masasabi na malaking tagumpay sa buhay. Palagi niyang sinisikap na makaraos lang sa araw-araw. Nabubuhay siya mula sa sweldo hanggang sweldo. Doon nakasalalay ang buhay niya at ngayon ay niwala silang sariling tahanan na mag-ina. At umasa siyang ipagpapalit ni Sal si Candice sa isang tulad niya. Kung hindi siya estupida ay hindi niya alam kung ano siya. Sino siya? Kilala ko ba siya? Tanong ni Miguel sa kanya na nagpabalik ng diwa niya rito. Pasensya na, Miguel. Ang hirap pag-usapan ito ngayon. Ayaw na niyang ipaalam lahat sa kanya. Kikimkimin na lang niya ang tungkol doon. Nagpatuloy siya. Miguel, nanliliit ako sa'yo. Sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin at kay mama, ganito pa ang ginawa ko. Talagang sorry ako. Pasensya na. Hindi ko rin alam bakit nagpakatanga ako sa... Okay lang yan, agaw nito sa sasabihin niya. Ang babaeng pakakasalan mo ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo, alam mo yan. Pinisil niya ang palad nito. Napakabuti talaga ng puso nito. Hindi ako santo, Serena. Siguro hindi mo talaga ako kilala, nakangiting sabi nito. Ikaw ay santo, Miguel. Malayo ako doon. Hindi na siya nagsalita. Mapagpakumbaba talaga ito. Hindi nito pinakawalan ang kanyang kamay. Nang mga sandaling iyon ay alam niyang napatawad na siya nito. Sana ay ganoon din siya kabilis na makapagpatawad para hindi niya dalhin ang bagaheng iyon sa puso niya para kaysa sa mahabang panahon. Magtatrabaho ka bukas? Oo, kailangan alipin ng kayod Miguel. Mukha kang kailangan ng mahabang bakasyon. Ang laki ng ipinayat mo. Nagdadayet ako, pabirong sagot niya. Tigilan mo na. Napangiti na siya kahit paano. Inihatid siya nito sa kanila. Inanyayahan niya itong pumasok at pumayag ito. Nagkwentuhan pa sila. Naihinga siya ng malalim dahil sa pagod sa takbo ng buhay niya. Hindi para sa akin itong taon na ito, Miguel. Masaya ako na magaling na si mama, pero wala na akong bahay, nagsasawa na ako sa trabaho. Naisip ko, parang gusto ko na lang mawala. Pakiusap, wag mong sabihin yan. Wag mo akong intindihin ng mali, hindi ko gustong magpakamatay. Hindi ako ganoon. Gusto ko lang na dalhin ako ng hangin kahit saan. Parang lumulutang lang ako, nakapikit ang mga mata, nakaunat ang mga braso. Bigla siyang napahagulhol, niyayakap ang mga palad niya. Dumaan sa isip niya ang mga anino ng kalungkutan. Hinagod nito ang likod niya. Lilipas din ito, Serena. Maniwala ka sa akin. Parang hindi ito lilipas. Kailan? Tanging oras lang ang makakaalam. May sasabihin pa sana siya nang biglang sumakit ng husto ang tiyan niya. Napadaing siya sa sakit. Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong nito. Hindi na niya nasagot ang tanong nito, nagdilim na ang kanyang paningin. Nang magmulat siya ng mata, puting kisame ang kanyang nakita at amoy antiseptic ang paligid. May mga tinig sa paligid niya. Nang bahagya siyang bumangon, nakita niyang may mga doktor sa paligid at nasa paanan niya si Miguel, nakaupo sa isang monoblock chair doon. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Oo, ano nang nangyari sa akin? Kung maayos na ako, umuwi na tayo. Ayoko rito sa emergency room. Sa tagal ng pagkakasakit ng kanyang mama, alam na niyang ang emergency room ang lugar ng practice at ng mga doktor na baguhan pa lang. Napakaraming tests ang isasagawa sa pasyente, sa huli ay wala naman palang saysay ang mga iyon. Hindi pa. Mas mabuti pang manatili ka dito hanggang umaga, anito. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Serena, alam mo ba kung ano ang kalagayan mo? Kinabahan siya sa tono nito. Ganoon din ang tono niya nung sinabi niya sa kanyang mama ang tungkol sa sakit nito. O Diyos ko, ano ba yan? Buntis ka. Natigagal siya. Sandali niyang inisip na mali ang dinig niya. Paumanhin? Buntis ka, Serena.
Buntis siya, natutop niya ang noo, sa kamuling napaiyak. Wala na bang katapusan ang pagsubok sa buhay niya? Hindi pa man ay naaawa na siya sa kanyang anak. Wala itong magiging ama. Nang mahimasmasan siya, natanto niyang hindi niya dapat kaawaan ang kanyang anak. Hindi siya, hindi ang kahit sinong tao. Dahil mamahalin niya ito ng husto. Makakaya nilang dalawa ang lahat ng iyon. Serena, untag ni Miguel sa kanya. Ayos lang, Miguel. Magiging maayos kami ng anak ko. Balak mo bang sabihin sa ama ng bata? Hindi, kumusta ang baby ko? Ano bang nangyari kanina? Stress, sabi ng doktor. Kailangan mong mag-bed rest. Tumango siya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Pero kakayanin nila. Sisiguraduhin niyang magiging maayos ang lahat. Ang hagik-gik ni Estoy ang nakapagpagising kay Serena. Napangiti siya pagkakita sa mukha ng kanyang anak. Jessica ang pangalan ng kanyang anak pero Estoy ang palayo nito kahit babae ito. 9 na buwan ito nang magsalita ito Estoy. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon pero maya't maya ay iyon ang sinasabi nito hanggang ngayong 1.5 taon na ito. Estoy ang tawag nito sa kahit anong bagay na magustuhan nito. Kapag gusto nito ng dede, Estoy ang sasabihin nito. Gusto nito ng pagkain o kaya ay laruan, Estoy pa rin. Kaya iyon na ang naging palayaw nito. Iyon na rin ang itinawag dito ng kanyang mama at ng yaya nito, pati ng mga tauhan sa orchard. Kahawig ito ni Sal. Mukha itong Italyana. Matabang Italyana. Malaki ito para sa edad nito. Mukha na itong 2.5 taon kahit 1.5 taon pa lang ito. Mabilog ang mukha nito, matambok ang mga namumulang pisngi. Itim na itim ang alon-along buhok nito. Mahaba na agad iyon. Mana talaga ito sa ama nito dahil siya, 2 taong gulang na ay halos kalbo pa rin. 5 buwan ng kanyang pagdadalang tao nang magtungo siya sa Davao para tanggapin ang alok ni Miguel pagkatapos na masiguro na maayos na ang kalagayan ng kanyang mama. Isa pa, medyo naiilang siya dahil noong mga panahong iyon ay madalas na sa bahay nila na nagpapalipas ng gabi si Doc. Ngayon ay kasal na ang mga ito. Milyonarya na naman ang mama niya. Sa Davao nagpakasal ang mga ito doon mismo sa orchard. Simple lang ang kasal pero bonggang-bongga ang gown ng mama niya. Kung ano ang nakita nitong gown sa magazine, ang siyang ipinatahin nito para sa sarili. Natagpuan na raw nito ang totoong 2 Gloria. Inalok siya nito ng puhunan para sa isang negosyo. 5 buwan pa lang si Estoy ng mga panahong iyon. Tinanggihan niya iyon. Wala siyang lakas at interes para doon, bukod pa sa ayaw muna niyang magtungo sa Maynila. Nitong huli ay nasanay na siya ng husto sa orchard. Pero syempre, naiisip din niya ang kalagayan ng kanyang anak. Kailangan niyang makaipon. Ngayon pa nga lang, kahit malaki ang sinusweldo niya at may allowance pa siyang nakukuha mula sa kanyang mama, medyo nahihirapan pa rin siya sa mga gastusin niya sa kanyang anak. Kahit noong una ay ayaw niya, pinag-iisipan na rin niya ang pagnenegosyo. Pero gusto niyang siguruhin na kapag pinasok niya iyon, alam na niya ang kanyang gagawin at ang mga pasikot-sikot sa papasukin niyang negosyo. Hindi niya gustong maulit na naman ang nangyari noon na nalugi ang negosyo niya. Malaki ang pagpapasalamat niya sa pagdating ni Estoy sa buhay niya. Gumagaan kahit paano ang bigat sa dibdib niya dulot ng nangyari sa kanila ni Sal. Kaya ano pa man ang nangyari sa kanilang dalawa, salamat na rin dito dahil binigyan siya nito ng isang Estoy na talaga namang napakatalino. Iyon nga lang, bulol at hindi maipaliwanag ang kahulugan ng Estoy. Kung si Nino Mulak daw ay matatas na magsalita sa edad na 9 na buwan, lamang lang ito ng 7 buwan sa anak niya. Magandang umaga, baby. Good morning. Bakit ka natatawa, ha? Kiniliti niya ito. Tili ito ng tili, tawa ng tawa. Mommy stoppy. Pinagdudugtong nito ang 2 salita at karaniwang hindi nito nababanggit ang huling letra ng huling salita na nabanggit nito. Anong stoppy? Patuloy niya itong kiniliti. Mommy, Estoy. Gutom ka na? Dede. Natatawang iginawa na niya ito ng dede. Napakalakas nitong maggatas. Minsan, kahit naglalaro ito ay dala nito ang dede nito, dumedede at walang pakialam sa mundo. Pagkatapos nitong maubos ang laman ng bote, bumaba na sila. Binati nito ang yaya nito. Palangiti ang kanyang anak. Morning, yaya. Morning, Estoy. Estoy ka na, baby. Tumango ito.
binigyan ito ng pagkain ng kawaksi. Ang paboritong agahan nito ay pancake. Naubos nito ang 2 maliit na pancakes. Hinimas nito ang tiyan nang matapos kumain, saka naghikab. Natawa siya. Trabahong tamad ang anak niya. Ma'am, tumawag po si Sir Miguel. Parating daw po siya rito. Papa Mig. Nanlalaki ang mga matang sabi ni Istoy. Oo, baby, Papa Mig. Parang nabuhay ang dugo nito. Paborito nitong tao sa mundo si Miguel. Lagi nang napakaraming pasalubong nito sa inaanak nito tuwing pupunta ito sa orchard. Isa lang ang ninong ni Istoy, si Miguel lang. Isa lang din ang ninang nito, si Mandy lang. Parehong galanting sponsors ang dalawa. Tila may paraan ng pag-unawa ang kanyang anak. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang mga tawag nito sa bagay-bagay. Hindi lang ang Istoy nito ang pinagtakhan niya, kundi ang pagtawag nito ng papa kay Miguel, gayong mulat sa Paul ay ninong ang ipinapatawag niya rito sa lalaki. Hindi niya alam kung nahahalata na ni Miguel ang pagkakahawig ng kanyang anak kay Sal. Kung sakali man ay wala itong sinasabi na kahit ano sa kanya. Ang kanyang mama naman ay tumigil na sa pamimilit sa kanya na malaman kung sino ang ama ni Istoy. Sinabi niya rito na hindi niya sasabihin iyon dito kahit ano ang mangyari. Hindi pa nagtatanong si Istoy kung sino ang ama nito. Sa palagay niya ay malapit nang mangyari iyon dahil advanced kung mag-isip ang anak niya. Nakahanda na ang isasagot niya rito wala itong ama at nasa malayong lugar iyon. Walang mabuting maidudulot si Sal sa buhay ng kanilang anak. Walang lulugaran si Istoy sa mundo ni Sal. Mundo ng kasinungalingan at panlilinlang. Isa pa, gaano siya nakatitiyak na tatanggapin nito si Istoy? Wala na siyang balita sa lalaki. Wala nang nababanggit sa kanya si Miguel tungkol kay Candice. Ibinenta na rito ni Candice ang share nito sa orchard noon pa. Hindi siya nagbabasa ng mga magazine o society columns. Para iyon sa ikatatahimik ng isip niya. Magdadala ba si Papa Migs ng mga coloring books para sa akin? Mahilig sa coloring books si Istoy. Malapit na itong hindi lumagpas sa guhit. Sa pagkatanda niya sa kwento ng kanyang ina, nagka-interes siya sa coloring books sa edad na 3 taon. Mas ahead sa kanya ang anak niya. Sa palagay niya ay pang Harvard ito. Sana nga. Yehey, yehey. Pumunta ka na kay Yaya. Magtatrabaho na si Mommy. Hinagkan niya ito at nagtuloy na sa kanyang opisina. Bandang 12:00 ng tanghali ay tapos na ang kanyang paperworks. Eksaktong pagdating ni Miguel. Binata pa rin ito at balita niya ay walang nililigawan. Madalas din ito sa orchard, minsan kada 1 buwan ay dumadalaw ito roon. May pasalubong nga itong coloring books sa kanyang anak. Agad nitong kinarga ang bata. Ang bilis lumaki ng isang ito, puna nito sa anak niya. Ang lakas kasing dumede. Pinasama ni Miguel ang anak niya sa yaya nito, saka siya hinarap. May sasabihin ako sa'yo. Ang seryoso mo ngayon. Dapat ba akong kabahan? Hindi. Hindi naman talaga. Noong isang araw nakita ko si Sal. Saglit siyang natigilan, pero pinilit niyang maging kaswal ang tinig. Talaga? Oo, tinanong niya ako tungkol sa'yo. Minsan may mga salitang hindi kailangan at nauwi sa mainit na argumento. Sa huli, sinuntok ko siya. Nabigla siya sa sinabi nito. Wala sa karakter nito ang gagawa ng ganoon. Ano ang nangyari? Sira ulo siya. Gusto niyang magkita uli kami. Maiisip mo iyon? Pero alam mo pang mas nakakabaliw. Gusto kong pumunta. Pero tumawag si Candice sa akin. Sabi niya, wag na lang daw ako pumunta. Tinanong niya tungkol sa'yo. Sinabi niya, nasaan ang singsing, Miguel? Pero pagkatapos, bakit kailangang magsuot ng singsing kung may harem ka na, di ba? Hindi maganda sa pandinig niya ang sinabi. Nakainom siya eh. Hindi ko pinatulan. Pero sinabi niya na itinago raw kita rito, tapos hindi kita pinakasalan. Akala niya magkasama pa tayo. At sa tingin ko ama ng anak mo siya. Hindi, tiningnan ko siya at napansin ko ang mga pagkakahawig. Mukhang kahawig siya ni Istoy. Ang tanga ko dahil hindi ko agad naisip iyon. Nang madaon sa akin, galit na galit ako sa kanya. Siya pa ang may ganang mag-akusa sa akin. I mean, inakala kong ang laki ng ginawa niya sa iyo ni hindi kita sinabihan tungkol kay Istoy. Bingo! Mukhang wala na siyang lusot. Ako, huminga siya ng malalim. Pasensya na, Miguel. Tama ako, di ba? Walang dahilan para tumanggi siya.
Oo. Anak ng. Nakilala ko siya bago pa tayo magkita rito. Gusto ko lang linawin yon. Magkasama kami minsan. Pero nagpa siya akong huwag sabihin sa kanya. Ikakasal na siya kay Candice. Kawawa lang ang anak ko. Gusto ko lang malaman mo. Tumango siya. Ibang klase talaga si Sal. Ano kaya ang naiisip nito ngayon? Hindi na siguro mahalaga iyon ngayon. Wala nang lulugaran ang lalaki sa buhay nilang mag-ina. Lumapit uli si Estoy sa kanila ni Miguel. Natapos na nitong kulayan ang isang pahina ng libro. Mas maayos ang pagkakakulay nito ngayon kumpara noong nakaraan. Kapansin-pansin din na maayos ang color selection nito, green para sa dahon ng puno, brown para sa katawan yon. Kinandong niya ang kanyang anak. Tumingin siya kay Miguel. Karapat-dapat si Estoy sa pinakamagandang buhay na maibibigay niya. Kabilang sa kaya kong ibigay ay ang kapayapaan ng isip. Naiintindihan mo na ba ngayon, Miguel? Tumango ito, pinisil ang kamay niya. Maliit ang pwesto ni Serena sa mall para sa isang toy store, pero dahil nagsisimula pa lang siya ay sapat na iyon. Itinuloy niya ang plano niyang pagnenegosyo. Kahit mas gusto niya sa Davao, alam niyang mananatili siyang empleyado roon. Kahit galanting amo si Miguel, darating ang panahon na kakailanganin niya ng mas malaking pagkakakitaan para sa kanyang anak. Mabilis lumipas ang panahon. Alam niyang hindi magtatagal ay mag-aaral na si Estoy. Ayaw niyang umasa ng umasa sa kanyang mama. Kaya ipinagpatayo niya ng toy store ang ipinahiram nitong puhunan sa kanya. Ang pangalan niyon ay Estoy Speaks. Malapit sa puso niya iyon. Lahat ng mahal ng anak niya, mahal din niya. Mas maraming pambabaeng laruan doon kumpara sa ibang toy stores. Piling-pili ang mga nakadisplay na laruan doon. May nakalabas na sampol ang bawat item. Pwedeng paglaruan iyon ng mga bata. Maraming nakasuporta sa kanya sa negosyong iyon ang mama niya, ang asawa nito, pati si Miguel at Mandy, maging ang asawa ni Mandy na may kilalang toy manufacturer sa China. Ang numero unong cheer niya ay si Estoy syempre. Parati niya itong kasama sa toy store. Kabubukas pa lang ng Estoy Speaks ay na-feature na iyon sa isang babasahin, courtesy ni Miguel na may kilalang kolumnista. Bukod sa laruan ay may tinda rin siyang piling mga libro na mabili sa mga bata. Maganda ang pagtangkilik ng mga tao sa tindahan niya. Umaasa siyang mas mapapansin ang tindahan niya kumpara sa malalaking toy stores. Nang umagang iyon ay nauna siya kina Estoy sa toy store. Mamayang gabi pa dadalhin ng yaya ni Toron ang anak niya dahil hiniram ito ng kanyang mama. Masigla siya. Weekend at sweldo. Tiyak na maya-maya lang ay puno na ang Estoy store. Ganoon nga ang nangyari. Bago mag-alas 7 ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Siya na lang daw ang sumundo kay Estoy mamaya dahil nag-i-enjoy pa ang bata sa swimming pool ng mag-asawa. Alas 9 na ng gabi ay may customer pa rin siya. Nang lumabas iyon ay nagpaalam na ang tindera niya. Kanina pa ito nagsabi na uwi na dahil masama raw ang pakiramdam. Ibinaba na niya ng kaunti ang roll-up door, nang sa gayon ay wala nang pumasok na customer. Magkukwenta pa siya at mag-imbentaryo. Mula sa peripheral vision niya, may nakita siyang nakatayong tao sa harap ng stall. Sarado na kami. Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil pag-angat niya ng mukha ay nakita niyang si Sal iyon. Kumabog ang dibdib niya. Para siyang nag-aalala na hindi niya maunawaan. Hindi ito nagsalita, nanatili lang nakatingin sa kanya. Diyos ko, ang ganda pa rin niya. Bagaman mukha itong pagod ay hindi nagawang pingasan yon ang natural na gandang lalaki nito. Pero ano ang ginagawa nito roon? Kung nabasa man nito ang artikulo tungkol sa Estoy, bakit kailangan pa nitong pumunta roon? Imposibleng naghahanap ito ng laruan o baka nga may anak na ito. Sarado na kami. Ulit niya. Salamat at hindi siya nautal. Biglang parang nanuyo ang lalamunan niya. Gusto ko lang makita ang lugar na to. Ngayon na nakita mo na ito, maaari ka nang umalis. Wala siyang balak na makipaghuntahan dito, makipagbiruan o makipagkumustahan. Tapos na ang lahat sa kanila. Hindi rin maganda na magpatuloy ang ugnayan niya rito. Nakasalalay roon si Estoy. Hindi pwedeng ikompromiso ito. Naiintindihan ko kung mabigat ang dugo mo sa akin. Sinungaling! Wala kang kayang intindihin kundi ang sarili mo. Kaya wag mong sabihin sa akin na naiintindihan mo ako. Niwala sa kalingkingan ang alam mo tungkol sa akin. Kinamumuhian mo ako dahil iniwan kita at wala kang ibang choice kundi sumama kay Miguel.
At sa lahat ng iyon, ang nakuha mo lang ay isang pangit na toy store. Murang tao siya, hindi ba? Bakit hindi kanya pinakasalan? Bakit naging ganun ka ka-careless at nabuntis ka? At hindi ka pa rin pinakasalan? Bakit? Kung kanino man ito nasagap ang mga maling balita tungkol kay Miguel ay salamat na rin. Naisasalba niya ang pride niya kahit labis siyang iniinsulto ngayon. Wala ka nang pakialam doon. Hindi mo ba naisip na baka may iba siyang gusto? Nag-init ang ulo niya. Kahit hindi nito alam ang totoong relasyon nila ni Miguel, wala itong karapatan na magsalita sa kanya ng ganoon. Pumunta ba ito sa teritoryo niya para lang sabihin iyon sa kanya? Pumunta ka rito para lang dyan? Hindi ko maintindihan bakit. May gusto ka pa rin ba sa akin, Sal? Baka yung pantasya mong yun, yung tinatawag mong paghanga, naging pagkahumaling na. Yan ba ang dahilan kaya kayo ni Miguel muntik ng mag-away? Obsessed ka ba sa akin? Ninisihan niya ito, puno ng pang-iinis at panlilibak. Ngunit hindi man lang yata ininda nito iyon. Sa halip, umisi siya pabalik sa kanya. Pumasok ito sa loob ng stall, hinila pasara ang roll-up door. Naalarma siya. Anong ginagawa mo? Pagkahumaling ay masyadong malakas na salita, Serena. Sabihin na lang natin may gusto ako sa mga babae na pag-aari ng ibang lalaki. Kita mo, once again, may paghanga ka sa akin. Sira ka. Lumayas ka rito o tatawagan ko na ang security, banta niya rito. Oo nga. Hindi pa opisyal na ipinahayag ang merger. Para lang alam mo, part owner ako ng mall na ito. Handa kitang pansamantalang gamitin ang stall na ito libre kung papayag ka muli na patahanin ako ng iyong paghanga at pagkasabi. Sa tingin ko, win-win deal yan, Serena. Tanggapin mo na. Seryoso ako, Sal. Umalis ka. Sa halip na sundin siya, hinapit nito ang kanyang baywang at hinagkan ang kanyang mga labi. Marahil nadala na siya kung hindi lang niya naalala ang lahat ng ginawa nito at hindi muling sumugat sa puso niya ang mga salitang kasasabi pa lang nito. Marahas na itinulak niya ito palayo. Umalis ka rito. Ngayon na. Singhal niya, hinahapo sa labis na galit. Sa loob ng ilang sandali ay nanatili lang itong nakatingin sa kanyang mukha hanggang sa tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. Gagawin ko triple ang binibibigay ni Miguel. Pag-isipan mo. Bakit ka magtitiis sa ganito lang kung pwedeng nasa bahay ka lang at nagpapasarap? Alam mo ang kaya kong gawin, Serena. Makikinabang kayo nito. Ikaw at ang anak mo siguradong mapapabuti ang kalagayan. Umigkas ang kamay niya patungo sa pisngi nito nang banggitin nito ang kanyang anak. Tama ito. Ang anak mo. Kanya lang ang anak niya. Hindi kailanman nito malalaman ang tungkol kay Istoy, lalong hindi siya papayag na makuha nito ang anak niya. Huwag mong banggitin ang anak ko kailanman, Sal. Sinalubong niya ang mainit nitong tingin. Maya-maya ay tumalikod ito, binuksan ang pinto at umalis na. Parang robot na otomatiko siyang kumilos. Nagligpit at nagsara na siya. Pagsakay sa kanyang kotse ay saka lang siya napaiyak, nanginginig sa matinding galit. Paano niya nagawang mahalin ang lalaking iyon? At bakit sa kabila ng galit niya pagkakita rito, binaha siya ng matinding pangulila para dito? Hindi niya matanggap na ganoon kahina ang puso niya pagdating dito. Si Serena naman talaga palagi. Tama ba, Sal? Napatingin si Sal kay Candice. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Halika na. Kanina pa ako nakatingin sa'yo, mga 15 minuto na. Ang tagal mo nang nakatitig sa litrato niya. Itinupi niya ang 5 araw ng diaryo. May kailangan ka ba, Candice? Nakahain na ang hapunan. Susunod na ako. Tumango ito at lumabas na sa kanyang silid. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, hindi sila kailanman natulog sa iisang silid. Iyon ay dahil hindi totoo ang kanilang kasal. Kapwa nila pinagkasunduan iyon. Kasabwat nila ang nagkasal sa kanila. Nasa kanya pa rin ang marriage license nila, hindi pa na ipapasa sa Registrar Office ng Makati kung saan sila ikinasal. Mabuti na lang at sila ang nag-aayos ng negosyo at siya ang nangangalaga ng mga papeles. Kailangan nila ng karagdagang effort upang masigurong walang makakasilip sa kanilang mga dokumento. Pareho na silang naging punong ehekutibo. Natuloy ang pagsasanib ng mga kumpanya. Naging tunay na mabuting kaibigan si Candice. Natatandaan pa niya ang nangyari noong panahong iyon. Nagtungo siya sa Italy upang sabihin sa kanyang lola ang plano niyang pag-urong sa kasal nila ni Candice,
Ngunit hindi pa man niya na ilalahad ang lahat ay tumaas na ang presyon nito. Hindi ito makahinga kaya isinugod ito sa ospital. Nagkaroon ito ng mild stroke. Nakaramdam siya ng labis na guilt, ngunit inisip niyang maunawaan din siya nito. Mahalaga man sa kanya ang pamilya ay mahalaga rin sa kanya ang personal na buhay niya, higit sa lahat ay si Serena. Siya ang itinadhana para sa kanya. Hinintay niyang maging mabuti ang kalagayan ng kanyang lola, pero sinabihan sila ng doktor na hindi nila dapat bigyan ang kanyang lola ng anumang ikatitensyon, lalo na sa kalagayan nito. Mahina na raw ang puso nito. Tumagal ito ng ilang linggo sa ospital at paulit-ulit na pinaalalahanan siya na maging mabuting asawa siya kay Candice. Sa puntong iyon ay parang ibig na niyang sumuko. Sa katunayan ay nagdalawang isip na talaga siya sa pagtatapat dito ng tungkol sa kanila ni Serena para sa kapakanan nito. Gusto niyang makapag-isip ng husto na walang mag-impluwensya sa kanya sa magiging desisyon niya kaya bihira niyang tawagan noon si Serena. Para siyang mababaliw, hindi malaman kung ano ang kanyang gagawin. Hanggang sa magpasya siyang bumalik sa Pilipinas para kausapin si Candice. Magtatapat siya rito at hihingi na rin ang tulong nito. Siguro pwede nilang ipagpaliban muna ang kasal hanggang sa gumaling ang kanyang lola. Iyon nga ang kanyang ginawa, agad niyang pinuntahan si Candice pagkalabas niya sa paliparan. Umiiyak ito noon. Ayos ka lang ba, Candice? Ayos lang ako. May kaunti lang akong sakit ng ulo. Sigurado ka? Oo, masaya akong nandito ka na. Ikakasal na tayo sa loob ng ilang araw. Bakit parang yan ang dahilan kung bakit ka umiiyak, Candice? Kinagat nito ang ibabang labi. Hindi, kamusta na ang lola mo? Maayos na siya ngayon. Pero hindi na siya makakapunta rito. Candice, may gusto sana akong hilingin sa'yo. Alam mo bang ikakasal na sina Miguel at Serena sa susunod na buwan? Bigla siyang sumingit, parang wala sa sarili at ni hindi pinansin ang sasabihin niya. Ano? Wala. Ikaw, may sinasabi ka kanina. Ano yung sinabi mo, Candice? Sino ang nagsabi sa iyo niyan? May naramdaman siyang kaba. Hindi niya maunawaan kung bakit ang tagal bago sabihin ni Serena kay Miguel ang totoo, pero sa huli ay pilit niyang inunawa ito. Alam niyang hindi madali kahit sino sa kanila ang bigla na lang makikipaghiwalay. Pero hindi niya matanggap ang sinasabi ni Candice. Kung sino man ang nagkakalat ng balitang iyon ay natitiyak niyang nagsisinungaling. Walang anumang sinasabing ganoon sa kanya si Serena. Sa katunayan ay wala pang petsa ang kasal ng mga ito. Iyon ang dahilan kaya naisip niyang mas magiging madali rito at magiging pinakamabuti na habang maaga ay tapusin na nito ang lahat. Ang mama ni Miguel. Nakita ko siya. Kasama niya si Serena sa isang bridal shop. Sinabi niya sa akin na ikakasal na raw sila sa susunod na buwan. Hindi iyon tunay. Bakit? Ano bang pinagsasabi mo? Sabihin mo sa akin ng eksakto kung ano talaga ang sinabi sa'yo. Ganoon nga ang ginawa nito. Parang wala sa sarili na umalis siya sa bahay nito, nagtuloy sa apartment niya. Paano nagkaganoon? Hindi siya nakatulog buong gabi, magulo ang kanyang isip. Umaga na nang igupo siya ng pagod at nang magising siya ay papadilim na. Ang sakit ng ulo niya pero nagpilit siyang bumangon. Kailangan niyang makausap si Serena, alamin dito ang katotohanan. Party nila ni Candice sa gabing iyon pero wala na siyang pakialam kahit mahuli siya o hindi siya makadalo, basta makausap lang niya si Serena. Nang makarating siya sa bahay ng babae ay nabigla siya nang makita itong kahalikan si Miguel. Kung magtitigan ang dalawa ay parang eksena sa pelikula. Nanatili siya at pinanood sila. Kahit pakiramdam niya ay may tumadyak sa dibdib niya. Nakuha na niya ang sagot sa katanungan niya. Masama ang loob niya. Galit na galit siya. Hayon siya, halos hindi magkanda tuto para lang mapasaya ito habang ito ay nagpaplano ng kasal nito sa ibang lalaki, nakikipaghalikan at nakikipaglambingan. Pakiramdam niya ay tanga siya. Handa siyang talikuran ang kanyang pamilya para sa babaeng mulat sa pool ay hindi niya alam kung nagsasabi ng totoo o hindi. Naalala niya ang lahat ng ipinagtapat niya rito. Akala siguro ng tarantang iyan na tanga siya na umiibig sa kanya. Inamin niya ritong nag-iwan siya ng numero sa hotel, kahit pa nga marahil alam na nito iyon. Bakit naniwala agad siya rito nang sabihin nitong nagising itong may naglilinis na sa suite niya? Malaking kalokohan iyon. 5-star hotel yon. Mga ganoong klase ng pagkakamali ng staff, nangyayari lang sa mga 2-star hotel o lodge, pero bihira rin naman doon.
Mula simula ay naglihim at nagsinungaling ito sa kanya nang hindi nito banggitin na nagkaroon na ito ng asawa. Naging malinaw siya rito na ayaw niyang makasama nito si Miguel dahil nagsiselos siya. Inassure siya nito. Pero hindi ito nakipaghiwalay, nakipaglambingan ito sa labas ng bahay para makita ng lahat ng tao. Gusto niya itong kumprontahin, tanungin kung paano nito nagawa sa kanya iyon, pero sa huli ay naisip niyang tapos na siya sa ganoong kumprontasyon. Hindi ba at hindi rin siya nakatiis at inalam niya rin dito ang lahat tungkol sa nangyari sa kanila sa Hong Kong. Pinuntahan niya ito sa bahay ng mga ito noon, kumapit sa pag-asang lalabasin siya nito. At nilabas nga siya nito. Naisip niya noon na hindi siya nito kayang tiisin. Kailangan na nilang kalimutan ang pagpapanggap na wala silang halaga sa isa't isa. Nagawa silang magkapit-bisig. Mukhang hindi pala ganoon kahalaga ang bagay na iyon sa kanya, gaya ng inisip niya. Na-realize niya na para kay Serena, siya ay parang ekstra lamang. O marahil ay seryoso nitong ikinonsidera ang pagpapalit nito ng nobyo kahit maayos si Miguel. Marahil naisip nitong mahinang kalidad ang lalaki base sa pamantayan nito. Dahil hindi siya nabibigyan ni Miguel ng sapat at halatang halata iyon. Nakatira siya sa isang napakaliit na bahay, nagtatrabaho siyang parang alipin. Kung ganoon din nga naman ay bakit hindi pa ito magpalit ng nobyo? Hindi lang nito mapakawalan si Miguel dahil sa simpleng katotohanan na hindi pa niya formal na idinedeklara sa mundo na hindi na matutuloy ang kasal nila ni Candice. Kaya hindi na niya kailangan pang marinig ang paliwanag nito. Bibilugin na naman ito ang ulo niya, kagaya ng ginawa nito dati. Yung housekeeping staff ng 5-star hotel na pumapasok sa kwarto ng walang go signal. At naniwala siya sa kalokohan na iyon. Marahil iyon ang mas hindi niya matanggap na naniwala siya sa simpleng paliwanag nito. Hindi na niya kailangang ipagbili iyon ng mas maigi sa kanya. Sobrang sabik na siyang binili agad iyon. Bumalik siya kay Candice. Naisip niyang hindi nila kailangang dumaan ni Candice sa magulong proseso ng paghihiwalay sa takdang panahon. Batid niyang may pagtingin ito kay Miguel. Hindi siya ganoon kamanhid. Nakabuo siya ng plano. Candice, kaya kong magpeke ng mga dokumento, sinabi niya sa kanya. Magkasama noong gabing iyon, gumawa sila ng desisyon na magliligtas sa kanila mula sa pagkakatakwil ng kanilang mga pamilya at pati na rin mula sa isang malungkot na buhay bilang mag-asawa. Tumawag si Serena sa kanya sa araw ng kanilang kasal. Umiiyak ito. Malamang na peke iyon. Madalas na naka-off ang cellphone niya. Ayaw niya itong makausap. Ayaw niyang marinig ang tinig nito. Malamang nakasinungalingan lang ang maririnig niya mula rito. Galit pa rin siya ng husto. Ang huling beses na balak niyang tawagan siya ay nung nasa eroplano siya papuntang Manila pabalik. Sasabihin sana niya rito na pauwi na siya, pero nagkataon na sira ang telepono sa eroplano at ubos ang baterya ng cellphone niya. Buti na lang hindi niya siya natawagan. Baka hindi niya ito nahuling kahalikan si Miguel. Baka nakagawa siya ng hakbang na nakapaglagay pa sa peligro sa kalusugan ng lola niya. Para mabawi ang pride niya ay pinabulaanan niya ang lahat ng sinabi niya rito noon. Sinabihan niya siya ng mga kasinungalingan. Karapat-dapat siya sa mga iyon dahil siya ang pinakamalaking sinungaling sa buong mundo. At pwede pa sana siyang makalusot doon. Iyon ang pinakamahirap tanggapin na muntik na siyang mapaniwala nito. Sobrang nakakasama ng loob lalo na sa puso. At sa kanya sinabi ang pinakamalaking kasinungalingan na lumabas sa kanyang mga labi. Naniniwala ka ba sa kalokohan kong kwento tungkol sa Hong Kong? Hindi iyon kailanman naging espesyal sa akin, mahal. Kailangan ko lang ng isang mainit na katawan. Kung totoong tinatamaan ng kidlat ang taong nagsisinungaling, malamang nawala na siya ngayon. Walang pagkautal, dire-diretso niyang sinabi iyon dito salamat at wala ito sa harap niya at hindi nito nakita ang mariing pagkakapikit niya. Hindi niya kailanman dapat malaman na napaka-espesyal niya sa kanya, na ang nangyari sa kanila sa Hong Kong ay sobrang espesyal din. At na palaging magpapaalala siya sa kanya ng unang araw ng tagsibol. Umalis siya para magpeke ng kasal. Hindi pa rin nagpapaalam kay Candice. Wala siyang tunay na gana na lumipat sa kanilang bahay. Mangangailangan ito ng malaking pagsisikap, lakas, at paliwanag sa kanyang pamilya. Aaminin niyang malungkot ang lahat ng araw ng buhay niya sa bahay na iyon. Maraming pagkakataon niyang ninais na puntahan si Serena, salamat at hindi pa siya nababaliw ng tuluyan upang gawin iyon. Nabalitaan niya sa ilang kakilala na dinala ito ni Miguel sa Davao bagaman hindi pinakasalan. Nagagalit siya dahil doon, patunay na baliw pa rin siya sa babae.
Nang minsang magkita sila ni Miguel sa isang bar at nagkataong nakainom siya, nakagawa siya ng isang katangahan. Ano pa ba ang pakialam niya sa dalawa? Nanahimik na rin si Serena, kailanman ay hindi siya tinawagan. Nagpatuloy ang buhay hanggang sa isang araw ay mabigla siya sa isang write-up sa dyaryo. May toy store si Serena, ipinangalan nito sa anak nito. May anak na ito. Ang hirap tanggapin. Hindi siya nakatiis. Pinuntahan niya ito sa toy store nito. Halos ikamatay niya nang ma-realize niya kung gaano nakalayo ang pagitan nila. Nakakabobo ang isipin na may natira pa silang damdamin o kahit kaunting chemistry pa. Ngunit galit lang ang nakita niya sa mga mata nito. Alam ng Panginoon na ang tingin ng matinding galit sa kanyang mga mata ay mananatili sa kanyang isipan magpakailanman. Sa tingin niya, karapat-dapat niya iyon matapos ang mga sinabi niya sa kanya. Pero tao lang siya at nasaktan siya sa mga ginawa nito. Nang mga sandaling iyon, handa siyang isuko ang kung anuman ang mayroon siya para lang magbalik silang dalawa sa dati sa lugar na walang nakakakilala sa kanilang dalawa at maayos ang samahan nila sa Hong Kong. Pero alam niyang huli na ang lahat para doon. Higit iyong masakit kaysa ano paman. Bumaba na siya at pumwesto sa hapagkainan. Araw-araw, tuwing alas 7 ng gabi habang naghahapunan, nasa magkabilang panig ng mahabang mesa sila ni Candice, lulong sa kanya-kanyang isipin. Si Serena na talaga simula pa noon. Naalala niyang sabi nito kanina. Hindi ito pala tanong. Hindi rin siya pala tanong dito. Naniniwala siyang sa kabila ng klase ng pagsasama nila ay natulungan nila ang isa't isa sa nakalipas na ilang taon. Marami siyang naituro dito pagdating sa paghawak ng isang malaking korporasyon. Tinulungan naman siya nitong umiti paminsan-minsan. Kinabukasan, nagising siya na ang hitsura ay parang hindi natulog. Mukha siyang balisa. Hindi na bago sa kanya iyon. Nagtungo siya sa opisina. Walang kasiglahan na ang kanyang buhay. Nang makarating sa opisina, nahiling niyang sana ay mayroon siyang maging problema, sa gayon ay maiba naman ang araw-araw niyang trabaho, maibaling niya ang kanyang atensyon sa iba. Bandang alas 5 ng hapon, natagpuan niya ang sariling binabaybay ang EDSA, patungo sa mall kung saan naroon ang toy store ni Serena. Hindi niya alam na umupa ito ng stall doon, bagaman totoo ang sinabi niya na nag-merge ang itinayo niyang kumpanya sa mall na iyon. Hindi pa dumarating sa kanya ang quarterly report, kaya hindi niya alam ang latest na nangyayari doon. Anong ginagawa mo rito, Sal? Umuwi ka na. Hayaan mo na siya. Ayaw na niyang makita ka. Maghanap ka ng buhay. Magkaroon ka ng libangan. Huwag mo na siyang istorbohin ulit. Nagpa siyang bumaba. Nagtungo na lang siya sa opisina roon, nagkunwaring nag-iinspeksyon. Naiinis siya sa sarili dahil sa ginagawa niya. Maya-maya ay nag-alok ang supervisor na bigyan siya ng tour para mas ma-inspeksyon niyang mabuti ang lugar. Tumango na lang siya. Sa food court ang pasukan ng restricted area kung saan siya nagmula. Maraming tao sa mall. Nasa gitna ng food court ang isang bounce house. Napatigil siya sa paglalakad ng may isang batang babae na biglang tumakbo sa gawin niya at sumalpok sa kanyang hita. Nakataas ang mga kamay nitong may hawak na ice cream cone. Napunta sa damit niya iyon. Oops, sambit ng bata. Tumingala ito sa kanya. Zoe, nakangiting sabi nito yon ang pinakamagandang ngiti na nakita niya kailanman. Wala siyang nadamang inis para dito kahit patumagos na sa pantalon niya ang malagkit na ice cream. Nako, ikaw talagang bata ka. Anang isang babae. Yaya. Tili ng bata, hagikik ng hagikik. Mukhang may kapilyahan ito. Zoe. Ulit nito sa kanya, saka tumalikod na. Binuhat ito ng babaeng tinawag nitong Yaya, saka lumapit sa kanya ang babaeng tila makukuba na sa bigat ng bata. Pasensya na po, sir. Medyo may kakulitan lang po talaga itong batang ito, eh. Walang problema. Anong pangalan mo, little girl? O, anong pangalan mo daw, wika ng yaya nito. Abala sa pagdila sa ice cream nito ang bata. My name is Jessica. Jessica Motin. Jessica sabi niya. Aba, naintindihan ninyo, sir. Sa totoo lang, kahit ako, hirap intindihin ang sinasabi nito, eh. Ang mommy lang niya at si Sir Migs ang nakakaintindi rito eh. Istoy, yaya, istoy. Bigla siyang natigilan. Istoy. Baka puno na ang diaper. Pasensya na po uli, sir. Tumalikod na ang babae, nagtuloy sa restroom.
Karga ang bata. Nagpa siyang maghintay. Pinauna na niya ang nagtutur sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na roon ang magyaya. Nilapitan niya ang mga ito. Siya ba si Istoy? Sa Istoy Speaks. Ay opo. Ito nga. Itong kulit bulilit na ito. Nasaan ang mommy mo, Istoy? Grabe, ang hilig niya sa maliit na bata. Wala itong nakuha na kahit ano mula kay Miguel. Hindi rin hawig ang mukha nito kay Serena. Nasa tindahan ang mommy. Ibinaba na ito ng yaya nito sa sahig. Nasa tindahan? At ang tatay mo Siguro dapat bisitahin niya ulit si Serena. Iyon ay kung wala roon si Miguel. Istoy, Istoy. Sabi nito at yumakap sa kanya. Istoy, muling sabi nito, saka tumakbo patungo sa bounce house. Wala po siyang daddy, mahinang sabi ng yaya nito, parang nahihiya, saka tumalikod na upang puntahan ang alaga. Bigla siyang nagtaka. Hindi niya maiwasang sumunod pa rin sa yaya ng bata. Nakatayo ito sa labas ng bounce house, nakatingin sa alagang talon ng talon sa loob habang sumisigaw ng Istoy. Si Miguel. Hindi ba niya daddy si Miguel? Tanong niya. Unti-unti na siyang nakakaramdam ng kaba. Kilala ninyo sila, sir? Medyo, Papa Migs lang po ang tawag ni Istoy kay Sir Migs, pero hindi po niya iyon tatay. Hindi ko rin po alam kung sino ang daddy ni Istoy Nako, wag na sana ninyong mabanggit kay ma'am. Halos hindi na niya naunawaan ang sinabi nito. Nanatili siyang nakatingin sa bata. Tila binabayo ang dibdib niya. May naiisip siyang posibilidad. Sobrang lupit para maging totoo. Pero kailangan pa rin niyang malaman. Istoy, punta tayo sa mommy mo, ha? Okay, kinarga niya ito patungo kay Serena. Nanigas ang kalamnan ni Serena nang makita niya kung sino ang pumasok sa tindahan, si Sal, karga-karga ang kanilang anak. Agad siyang lumapit sa dalawa at kinuha ang bata rito. Ngunit iniwas nito ang anak niya sa kanya. Sa tingin ko, gusto niya dito. May galit sa mga mata nito. Huwag mo akong niloloko, Sal. Seryoso ako. Sweetie, baling nito sa bata sa halip na sagutin siya. Bakit hindi mo piliin ang 5 sa mga paborito mong laruan at ipakita sa akin pagkatapos? Okay. Ibinaba nito ang bata at pinakatitigan siya. Hindi niya nakuhang salubungin ang tingin nito. Mas mabuti pang umalis ka. Sinenyasan niya ang yaya ni Istoy na sumunod sa bata. Hindi na nito kailangan pang marinig anuman ang sasabihin niya kay Sal. Umalis ka na, Sal. Wag mo na akong guluhin at wag mong idadamay ang anak ko. Palagi kang mahusay na sinungaling, Serena, pero hindi ko akalaing magagawa mo ito sa akin, magsinungaling tungkol sa sarili kong anak. Pakiramdam niya ay umikot ang mundo sa paligid niya. Sinubukan niyang itanggi ang sinasabi nito. Hindi siya anak mo. Ano na nagpaniwala sa'yo niyan? Anak siya ni Miguel, malinaw na malinaw at sinungaling. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang magbato ng akusasyon dito, Sal. Pwede akong magpagawa ng mga test. Gusto mo bang hintayin natin ang mga resulta o mas pipiliin mong sabihin na lang sa akin ang totoo ngayon? Dahil isinusumpa ko sa'yo, kung lumabas sa test na anak ko nga siya, kakasuhan kita. Napasinghap siya. Muli siyang tumingin dito. Tila nanonood sa kanyang kalamnan ang titig nito. Magkakasunod ang naging paglunok niya. Bakit kailangang mangyari ang ganito? Ano ang gagawin niya? Totoo bang makakapagdemanda ito sa kanya? Kung sakali man ay ano ang tsansa niya? Sa palagay niya ay may tsansa siya kung sakaling magdemanda ito, ngunit higit na mahalaga sa kanya ang kapakanan ng kanyang anak. Hindi niya maaaring ilagay ito sa ganoong sitwasyon. Pero paano siya makakasiguro na hindi mapapasama sa kanyang anak kung sakaling sabihin niya kay Sal ang lahat? Aryo ang simula ng lahat ng iyon? Sasabihin nito kay Candice ang tungkol sa bata o gusto nitong itago nila iyon? Pupuslit ito kasama si Istoy tuwing mailibreng oras ito. At pagkatapos ay paano kung may anak na rin ito? Parating pangalawa lang ang anak niya at kagaya niya ay aasa na lang sa mga pangako nito. Hindi ito marunong tumupad sa pangako. Paano siya ngayon makakapagdesisyon? Bakit hindi mo masabi sa akin ang totoo, Serena? Pakiusap. Hindi niya inaasahan ang malumanay na tono nito. Napayuko siya, pilit itinago ang luhang biglang gustong pumatak. Mahal ko siya, Sal. Siya ang buhay ko. Siya ang buong mundo ko. Malayong tugon niya,
pero gusto niyang sa pamamagitan noon ay maunawaan nitong hindi ito pwedeng maglaro kung si Istoy ang pinag-uusapan. Bakit hindi mo nasabi sa akin? Mahinang tanong nito, parang puno ng frustrasyon ang tinig bagaman wala na roon ang galit. Karapatan kong malaman. Hindi, wala ka karapatan, Sal. Naging matigas ang kanyang tono, pilit pa ring inaawat ang mga luha niya. Heto na naman ito, parang mabait, parang nasasaktan. Paano masasaktan ito kung wala itong ganoong kakayahan? Natuto na siya, 2 pagkakataon ng nasaktan. Hindi na siya dapat magpadala sa nakikita niya. Ang nakikita ng mga mata niya pagdating sa lalaking ito ay hindi laging ayon sa kung ano talaga ang totoo. Ano na ngayon? Pwede mo ba akong ipakilala sa anak ko? May bumikig sa kanyang lalamunan, saka siya marahang tumango at lumapit kay Istoy. Mommy, bakit ka umiiyak? Kunot na kunot ang noo na tanong nito. Hindi ako umiiyak, sweetie. Napuwing lang ako. Baby, gusto mo bang makilala ang daddy mo? Daddy ko? Oo, ang daddy mo. Gusto mo ba siyang makilala? Opo, mommy. Halika na. Inakay niya ang bata patungo kay Sal. Istoy, gusto kong makilala mo si Sal, ang tatay mo. Sal, ito si Jessica. Istoy ang tawag namin sa kanya, bigla itong humagiki. Niyakap nito si Sal. Ang sarap maging bata, walang problema sa mundo. Sa palagay niya ay nakaganda na rin kahit paano ang nangyari. Mas maganda ng iyon ang sinabi niya kay Istoy kaysa ang plano niyang sabihin dito kapag nagtanong na ito tungkol kay Sal. Ngayong inosente pa ang bata, wala pa itong maraming tanong. Magkakamalay itong kilala na ang tunay nitong ama. Tumalikod siya nang yakapin ni Sal ang bata. Nakapikit ang mga mata nito. Hindi siya dapat masyadong maniwala sa nakikita niya. Sa 2 linggong pagkawala ni Sal, hindi na inasahan pa ni Serena na magpapakita pa uli ito sa kanila. Pero hayon at naroon uli ito. Hindi niya ito pinapansin. Sa loob ng 2 linggong nagdaan ay makailang ulit na hinanap ito ng anak niya. Mamaya ay balak niyang makipag-usap dito para magkalinawan na sila. Malakas din ang loob nito. Kanina pa ito nasa bahay nila kahit pa naroon si Migs. Hindi ito pinapansin ni Migs. Wala ring ginawa ang kanyang mama kundi magparinig dito. Alam na nito ang lahat. May get-together sa bahay niya. Birthday niya sa araw na iyon. Sila-sila lang ang bisita. Sa totoo lang, gate crusher si Sal. Hindi niya ito inimbitahan. Basta dumating na lang itong may regalo, hindi lang sa kanilang anak, kundi maging sa kanya rin. Matabang ang pagtanggap niya rito. Kumuha siya ng finger sandwich sa kusina at inilabas iyon sa garden. Naglalaro doon si Istoy habang si Sal ay nakabantay rito. Katabi nito ang kanyang mama. Lumapit siya sa kanyang anak. Magandang bata at matalino. Sana hindi makuha ang ugali sa iyo, Sal, narinig niyang sabi ng kanyang mama nang makalapit siya sa mga ito. Nakangiti ito pero may talim ang sinasabi nito. Ito ang nagsasabi ng mga hindi niya masabi kay Sal. Nagkibit balikat lang si Sal, kasabay ng isang matamlay na tawa. May iba ka bang anak, Sal? Tanong uli ng mama niya. Wala, si Istoy lang po, ma'am. Ang isa lang nakilala mo. Ano nang malay natin kung baka may dumating pang iba? Ano sa palagay mo? Hindi ko yata, ma'am. Ibig niyang bumilib sa lalaki. Natitiis nito ang mga parunggit ng kanyang mama kahit brutal na iyon. Kung hindi mo mamasamain, Sal, ano ang sabi ng asawa mo tungkol sa apo ko? O wala kang balak na sabihin sa kanya? Ayoko sanang malagay sa alanganin ang anak ko, lalo na ang apo ko. Ang huling kailangan nila ay isang babaeng nagwawala rito. Alam ni Candice, ma'am. Naghiwalay na po kami. Ikinabigla niya iyon. Mukhang hindi naman nabigla ang kanyang mama at tila marami pang bala ang baril nito. Mawalang galang na sa iyo, Sal, pero mahirap maniwala. Balita ko, mahilig kang magtahi ng kwento at... Mama, hinahanap ka na ni Doc, awat niya rito. Nakasanayan na niyang Doc ang itawag sa asawa nito. Nadarama niya sa tinig nito na painit na ng painit ang ulo nito, kaya kailangan na niyang ilayo ito kay Sal. Baka kung ano pa ang masabi nito. Ni hindi ito nagpaalam kay Sal at tumalikod na ito. Ilang sandaling ibig niyang maawa sa lalaki. Bihirang magsalita ang kanyang ina ng ganoon, pero talagang brutal ito at napakaprangka. Hi! Bahagyang nakangiti na bati nito sa kanya. Tumango lang siya rito.
Paano niya maitatanggi sa sarili niyang apektado siya sa narinig niya? Hiwalay na ito at si Candice. Pero totoo nga ba iyon? Happy birthday. Salamat. Makikipag-usap ako sa'yo mamaya. Okay. Istoy, anak, oras na para sa ice cream. Yehey! Ice cream! Tumakbo ito patungo sa kanila at agad na inilahad ang mga braso kay Sal, nagpapakarga. Siguro ay dahil si Sal na lang ang matyagang kumakarga rito dahil sa bigat nito. Binuhat ito ni Sal at dinala sa garden. Ayaw nitong magpababa. Mukhang hindi ininda ni Sal kahit panay ang tulo ng ice cream sa puting polo nito. Kare-kare, apo, gusto mo? Anang kanyang ina. Gusto na niyang mapahalakhak. Kapag kare-kare ang kinain ni Istoy, wala nang ligtas sa mansa ang damit ni Sal. Pinigil niya ang tawa niya, ngunit tila si Miguel ang hindi nakapagpigil. Ang lakas ng halakhak nito. Hindi naman alintana ni Sal. Nakakainis ang dalawang yon. Bigla ay gusto niyang kampihan si Sal. Tumingin ito kay Miguel. Akala niya ay magkakainitan ang dalawa hanggang sa biglang tumawa si Sal. Hindi nakaligtas sa kanya ang simpleng tanguan ng mga ito. So, ayos na sila ngayon? Pagkatapos hamunin ng away ni Sal si Miguel noon, 8:00 ng gabi nang magpaalam si Miguel sa kanya. Nauna na itong umalis. Pinatulog na muna niya si Istoy. Wala itong nap ng hapong iyon kaya bagsak ito agad sa kama. Nang magbalik siya sa kusina ay wala roon ang kawaksi. Ang nasa lababo at naghugas ay si Sal habang minamanduhan ito ng kanyang mama na maihawak ng isang plato. Ulitin mo ang hugas dito, Sal, at hindi ko gusto ang amoy. Mangha siya nang tumango si Sal at ginawa nga ang utos ng mama niya. Mama, ano ba yan? Bakit siya ang naghuhugas? Pinagpahinga ko na si Yaya at kawawa naman. Ang laki-laki ng katawan ni Sal, kaya niya ito, anak. Mama! O, siya, sige. Mauuna na rin kami. Nasaan ba si Doc? Nandito ako, wika ng asawa nitong naroon na pala sa kusina. Nagpaalam na ang dalawa sa kanya at umalis. Kinuha niya ang scrubbing pad mula kay Sal. Ako na. Ako na. Tama ang mama mo. Ang laki ng katawan ko, kailangan ako na ang gumawa nito. Pagod ka na siguro. Bukod pa dyan, kaarawan mo naman. 2 na lang ito. Hindi na siya umimik. Nadadala siya sa ngiti nito. Kailangan niyang makaalis doon. Nagtungo siya sa sala. Maya-maya ay naroon na rin ito. Pinaupo niya ito sa tapat niya. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hinanap ka ni Istoy. Sana huwag dumating ang panahon na hahanap-hanapin ka ng bata at hindi ka na magpapakita pa. Kung may plano kang ganoon, sana hanggang maaga. Sa kabaligtaran, plano kong gugulin ang maraming oras kasama siya hanggat maaari. Sa katunayan, kapag pinatawad mo na ako, hihiligin kong bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon at baka maging tunay tayong pamilya. Pwede tayong magpakasal tapos. Ano? Agaw niya. Narinig mo ako, Serena. Seryosong seryoso ito. Bigla siyang napatayo. Umalis ka. Bakit? Inaakala mo ba na sasabihin ko lang na okay? Akala mo ba ganoon ako kabobo para maniwala ulit sa'yo? Dahil naghiwalay na kayo ni Candice, lumalapit ka na naman. At kapag maayos na ang lahat sa buhay mo, mawawala ka. Hindi tama ang pinagbabatayan na naghiwalay na kami ni Candice. Hindi ako interesado, singhal niya. Kahit anong pinagbabatayan pa. Ako ang nagsabi sa kanya na kailangan na naming maghiwalay, hindi dahil hindi kami talaga nagpakasal. Hindi namin na-file ang papeles. Nagkasundo kami doon. Natigagal siya. Totoo yan. Pwede mong tanungin siya. Sa totoo lang, pwede mong tanungin si Miguel. Alam niya. Sinabi ko sa kanya, tinawagan niya si Candice. Ako, eto, ang tanga. Alam ko. Siguro lumabag kami sa batas doon. Mabuti na lang walang makakaalam maliban sa'yo, sa akin, kay Candice, kay Miguel, at syempre, sa hukom, na may utang sa akin ng ilang milyong piso. Siya nga pala. Tama. Tumayo ito at namulsa. Kausap ko na si Miguel kanina. Sinabi niya sa akin na matagal na kayong naghiwalay. At mula doon, nagsimulang manghula ako. Maraming hinuhula ang bagay dito, Serena. Hinuhulaan kong umibig ka sa akin tulad ng pag-ibig ko sa'yo. Hinuhulaan kong nasaktan kita ng sobra, tulad ng nasaktan mo ako,
hindi sinasadya, siguro. Sana hindi ka tumigil sa pagmamahal sa akin, tulad ng hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo. At sana mapatawad mo pa ako. Alam ng Diyos na aabutin ng panahon bago ko mapatawad ang sarili ko sa lahat ng gulo na ito. Tahimik siya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Pasensya na sa pag-alis ko. Pasensya na hindi kita kinausap para ayusin ang mga bagay-bagay. Nawala lang ako sa sarili, hindi talaga kami ni Candice magkasundo. Pinag-set up lang kami. At nang makita kitang muli at naisip kong hindi ko siya kayang pakasalan, ikinuwento nito sa kanya ang nangyari noong umuwi ito sa Italia, kung paano nagkasakit ang lola nito, kung paano hiniling ng matanda na pakasalan nito si Candice, kung paano ito umuwi sa Pilipinas upang kausapin si Candice, at kung paano sinabi ni Candice dito na ikakasal na raw sila ni Miguel. Nagsinungaling sa kanya ang ina ni Miguel noon. Sabi rin sa akin ni Miguel yan. Pwede mo naman sana akong tanungin. Gagawa na ako noon pero nakita ko kayong dalawa na nagkakamutan. Ikinuwento nito ang pagkakita nito sa kanila ni Miguel. Napaiyak na siya. Paliwanag iyon kung bakit itinuloy nito ang pagpapakasal nito. Umiiyak na sinabi niya rito ang sitwasyon niya noon. Wala itong ginawa kundi hagurin ang kanyang ulo, kalmahin siya. Ayos lang. Ayos lang. Talaga bang iniwan mo sa akin ang sulat na iyon sa hotel? Oo, ako nga. Pero wala nang paraan para mapatunayan ko sa'yo ngayon. Naniniwala ako sa'yo. Patawarin mo ba ako? Oo, napatawad na kita. Niyakap siya nito ng mahigpit, saka siya hinalikan sa mga labi. Mahal kita, Serena, mula noong una kitang makita. Talaga nga, lalo na't tinitiis mo si mama ng ganoon. Umalog ang balikat nito. Ayaw niya sa akin. Magugustuhan ka rin niya. Muli siyang siniil nito ng halik. Makalipas ang ilang saglit, naging mainit ang halik na iyon. Namiss niya ito. Binuhat siya nito patungo sa kusina. Sa ibabaw ng hapagkainan, nagmahalan sila ng buong pagnanasa. Sana masundan na si Istoy, sabi nito maya-maya. Loko ka. Magpapakasal muna tayo bago ka ulit mabuntis, syempre. Napaiyak siya sa labis na saya. Gusto ng puso niyang maniwala sa lalaking ito. Sinunod niya ang kanyang puso. Pinangko siya nito paakyat sa isang silid sa itaas ng bahay na iyon. Magdamag silang nagkwentuhan habang hawak niya ang kamay nito at mulit-muling hinahalikan. Unang araw ng tagsibol, maya-maya isambit nito. Hindi tayo nagkita sa unang araw ng tagsibol. Tagsibol na noon nang magkakilala tayo pero malamig pa rin dahil, bakit nga ba malamig pa rin noon? Basta, hindi iyon unang araw ng tagsibol. Hindi nga. Pero ikaw ang palaging magiging unang araw ng tagsibol ko. Na-weirdan siya sa sinabi nito. Ngunit lilipas ang isang taon at malalaman din niya ang totoong kahulugan yon. Magandang umaga. Nilingon ni Serena ang kanyang asawa mula sa pagkakatingin niya sa bintana. May hawak na origami si Sal para sa kanya. Ang lahat ng origami na naitupi nito sa panahong hindi sila magkasama ay ibinigay nito sa kanya, isa para sa bawat araw. Salamat. Sal, naiintindihan ko na ngayon, sambit niya. Nasa vineyard sila. Iyon daw ay dating pag-aari ng lola nito at binili uli nito may 2 taon na ang nakakaraan. Iyon ang ikalawang tagsibol nila sa vineyard na iyon. Ina-anticipate ang season na iyon doon dahil hudyat na tapos na ang taglamig. Pero ang pinaka-inaasahan ay ang festivity, ang tradisyon. Parang lumobo ang puso niya. Iyon pala siya para kay Sal. Nakakataba ng puso. Hinagkan siya nito. At pagkatapos nagmahalan sila. Mabuti at nagbihis agad siya sapagkat maya-maya lang ay kinatok na sila ni Istoy. Agad itong tumalon sa kama. Mommy, Daddy, unang araw na ng tagsibol. Tili nito sa katumakbo palabas ng bahay. Hindi na ito bulol. Nagkatawanan silang mag-asawa at saka bumaba na rin. Naabutan nila sa komedor ang lola ni Sal. Dama niya noong simula na ilang at hindi magaan ang loob nito sa kanya. Pero nagbago na iyon. Si Istoy ang dahilan. Paboritong apo nito ang bata. Ang mga mata raw ni Istoy ay kahawig ng mga mata ng lolo ni Sal. Lola, unang araw na ng tagsibol. Niyakap ni Istoy ang matanda na napakalakas pa rin sa edad nito. Questo Capreto. Quando imparit parler italiano. Sit appena com il vostro nonno. Sit molto rimbalzante. Tumawa si Sal.
Napatingin siya rito, nagpapatranslate. Sinabi niya na si Istoy ay sobrang likot. Tinanong din niya kung kailan matututo ng Italyano ang bata. Siyempre, sabi niya. Mana talaga sa lolo niya, dugtong niya. Nagkatawanan sila. Mangiamo. Sabi niya kay Serena habang iniaabot ang isang tinapay. Alam na ni Serena ang ibig sabihin ng mangiamo, kumain na raw sila. Serena, kain ka ng tinapay ha? Salamat, Nona, Anya. Lola ang ibig sabihin ng Nona. Ikinumpas lang nito ang kamay. Napangiti siya. Maya-maya ay tumingin siya sa kanyang asawa. Sobrang saya niya, mas masaya pa kaysa sa inakala niyang posible. Perpekto na ang lahat sa buhay niya ngayon. Masaya ang kanyang ina, masaya rin si Istoy at papasok na sa paaralan. Nagkabalikan sina Miguel at Candice at may anak na silang lalaki. Mahal kita, Sal, hinagkan siya nito. Questi capreti. Così molto nell'amor. Sinabi niya na sobrang in love tayo. Sasabihin ko sa kanya na tama siya. Hinagkan uli siya nito sa kabinalingan ang matanda. Si, siamo. Elo amiamo, signora anziana. Kumumpas ang matanda, namula ang pisngi, saka sila iniwan na sa kusina. Nakangiti lang si Sal. Namumula siya tuwing sinasabi ko sa kanya na mahal natin siya. Kumusta ang tagsibol so far, baby? Tinitingnan na niya ang sagot. Perpekto. Sa wakas, natagpuan ni Serena ang tunay na ligaya sa piling ng kanyang pamilya. Ang bawat araw ay puno ng pag-asa at pagmamahal na siyang nagbibigay isa-isa sa kanyang buhay. Sa unang araw ng tagsibol, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang kwento. Isang kwentong puno ng pagtanggap, pag-unawa at walang hanggang pagmamahal. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.